Magandang umaga po. Andito naman po ang inyong kaibigan, Pastor Fred Gulayon. Na inyo pong makakasama sa araw na ito, araw po ng Biyernes, Friday the 13th. Sabi nga nung iba, nung nakagisnan ko, na yung Friday the 13th daw ay isang hindi magandang araw. Pero wala pong hindi magandang araw para sa Panginoon. Lahat po ng araw ay pinagpala niya. Pinagpala niya po ang lahat ng araw. Dahil sabi nga yung araw na nilikha niya, first day, second day, third day, fourth day, fifth day, kung sixth day, yan. Nandun po tayo sa ang first day of the week ay bibilangin nating Monday. Yan po yung fifth day. Pero kung sisimulan po natin ang Sunday, yan po yung sixth day. At yung sixth day ay pinagpala ng Diyos dahil yung ika-anim na araw ay doon niya nilikha ang tao. Kaya ang sabi nga niya, nung matapos niya nilikhain, ang sabi niya, it was very good. Yan. So, hindi po malas ang Friday the 13th. Yan. Lalo na Friday the 13th. Pinaglahat ng araw ay pinagpala. Purihin po ang Panginoon sa mga pong ito at patuloy po tayo sa ating morning devotion at ating pananalangin. Ngayon po ay bago po ang lahat, dumulog po muna tayo sa ating Panginoon at sa Ama at magpuri at magpasalamat sa Kanya dahil wala po siyang katulad. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayak ang kabutihan mo. Wala kang katulad,
tunay nga po na walang katulad ang ating Diyos na lumikha sa atin. Wala po siyang katulad sa kanyang pag-ibig, sa patuloy na ah, pagkalinga niya sa atin at paggabay. Wala po siyang katulad. Dahil ang nais niya, ang kalooban niya, ay patuloy na maranasan natin ang buhay na ganap at kaaya-aya. Yan po. Sa tulong at biyaya ng ating Panginoon Jesus. So, sa umaga pong ito, magandang umaga po sa bawat isang nandyan na sa ating mga audience, si mag-asawang Efren Agyapas at Mercy Agyapas, ganun din si Ate Uling at yan, aking kaibigan, aking kaklase na si Ping Gomez. Yan, magandang umaga sa iyo. At yung pang iba pang magbubukas sa umagang ito. So, ngayon po ay patuloy po tayong lumapit at dumulog sa Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Excuse me po. Tayo po'y manalangin. Bumaba po siya ako na kaninang madaling araw. Nasagap ko na naman po yung ibang hangin, yung mainit na hangin galing sa labas. Ayan, tumulo na naman po yung aking sipon. So, pero maya lang po ng konti pagka umaraw na at nasikatan po ako ng araw, wala na po yan. So, tayo po yung manalangin. O dakilang Diyos, sa mga pinupuri ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa panibagong araw na naman na binigay mo sa aming buhay. Salamat sa patuloy na pag-ibig mo na ipinadadama mo sa bawat isa sa amin. Salamat din sa patuloy na paggawa mo at pagkilos sa aming mga buhay, sa patuloy na pagkalinga mo, pag-akay mo sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay, at ganun din sa pagtuturo mo sa amin sa araw-araw, sa pagbubukas mo ng iyong salita sa aming kalagitnaan. Salamat, Ama, dahil hindi mo kami iniwanan o pinabayaan. Bagkos, patuloy na inaakay mo kami patungo sa iyong kalawalatian. So ito, Ama, patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Inaamin namin na wala po kaming kakayang unawain ang iyong salita sa aming sariling pananaw upang at tulungan mo kami na maintindihan namin, maunawaan namin ang laman ng iyong puso sa iyong perspektibo at patuloy na ikaw po maluhati sa aming mga buhay. Ito po dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Yan. Magandang umaga din sa iyo, June Madrid. Kamusta dyan sa Pangasinan? Yan. Excuse me po. Ayan. Medyo humihinga lang po ako sandali. Dahil nga doon sa pag-ubo. So, ngayon po ay patuloy ko rin sinasabi ko kanina na lahat po ng araw ay pinagpala ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi nga ang kanyang pag-ibig, yan, ang biyaya niya ay laging bago tuwing umaga. So, yun po ang isang magandang ipagpasalamat natin dahil wala po siyang katulad para dahil sa kanyang patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa atin. So ngayon po sa araw na to, Biyernes, ay patuloy po tayo sa pag-aaral patungkol sa kahapon nung isang araw ang ministry ni John
kahapon yung mensahe. Ngayon naman po, ang mensahe niya ay tinuturo niya yung isang mas dakila sa kanya. John points to a greater one. So, sino po yung tinuturo ni Juan na yan? Kumbaga, tinuturo niya gano'n. No? Tinuturo niya gano'n. Na, hindi ako, kundi siya. Yun. Sino po yung tinuturo? Ang ating Panginoon Jesus. So, makikita po natin yan sa Luke chapter 3, verse 15 to 18. Ilang verse lang to? 4. 15, 16, 17, 18. 4 na verse lang po. Mas maganda po yung inuunti-unti po natin kaysa biglain natin po na hindi natin makuha ang gustong manamnam. Yan. Manamnam yung gustong ipaunawa sa atin ng ating Ama. So, kung nandiyan na po kayo at handa na po tayo magsimula, ay buksan po nyo ang inyong mga Bible sa Luke chapter 3, verse 15 to 18. Sabi po dito, verse 15, basahin ko po sa aking English version ng NIV. Everyone was expecting the Messiah to come soon, and they were eager to know whether John might be the Messiah. John answered their questions by saying, I baptize you with water, but someone is coming soon who is greater than I, so much greater that I am not even worthy to be his slave and untie the strap of his sandal. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. He is ready to separate the chaff from the wheat with his winnowing fork. Then he will clean up the threshing area, gather the wheat into his barn, and burn the chaff with never-ending fire. John used many such warnings as he announced the good news to the people. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabase ng ating salita. So makikita po dito na ang sagot ni Juan doon sa tanong na kung siya ba ang Mesaya, hindi po, hindi yun ang sagot niya. Itinuro niya doon sa isang mas dakila sa kanya. Nang sabi niya, hindi siya pwedeng ituring na alipin at hindi rin po siya karapat-dapat magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Yan po. So, yan po yan. Na sabi nga niya doon sa Jesus must increase, I must decrease. Kaya nga, yung mga tanong o mga kuro-kuro patungkol si John, patungkol kay John, kung siya ay si Kristo o hindi. Kaya nga, bakit po? Kasi nagkaroon ng impact sa buhay ng mga tao yung mensahe ni Juan. Kaya, di ba? Marami pong pangyayaring ganito. Marami nga akong nangyayari. At sinasamantala yung kahinaan ng tao. Tingnan po natin yung meron po isang video ako nakita sa Australia na ginagawa yung may mensahe siyang nag-impact sa buhay ng tao. Yan. At meron din po tayo dito sa Pilipinas na mga nangangaral na nag-impact sa buhay ng tao. Pero ang hindi katulad ni Juan na siya'y nagpakumbaba at itinuro doon sa isang mas dakila, kundi itong mga taong ito na sinabi kong nagkaroon ng impact sa buhay ng ay hindi, naging mayabang at inangkin pa nila yung karangalan na sila ay totoong pinili at
Yung nga, nagpakilala pa na sila si Kristo. Sila yung incarnate ni Kristo. So, makita po natin yan. Diyan lang po, makikita na natin ang katotohanan na si Juan ay nagpakumbaba at itinuro sa isang mas dakila na ating Panginoon Jesus. Pero yung mga taong naririnig po natin ngayon, yan. At yung mga naiimbestigahan sa Senado, yan, si Senyor, ano ba yun? Aguila, at saka yung isang nag-self-proclaim na siya po ang dati noon pinili, tapos naging siya ang anak ng Diyos. Ngayon ang sinasabi niya, siya na ang Diyos. Wow, di po ba ano yun? Pero marami pa rin po ang naging. Kaya nga yung sagot ni Juan ay napaka-importante, maganda po, na siya, inamin niya na hindi siya karapat-dapat na maging alipin. So, ibig sabihin, mas mababa pa sa alipin ang tingin niya sa kanyang sarili. At sinabi pa niya na hindi siya karapat-dapat na magkalag ng sintas, ng sandalyas. Kaya nga, imbes na palakasin niya yung kanyang popularity, hindi, itinuro niya yung lahat ng tao kay Jesus. John pointed to one mightier than him. Itinuro niya sa isang taong mas makapangyarihan, mas malakas sa kanya. So yan po yung yung humbleness, na the more na dumadami yung lahat ng sumusunod sa iyo at naniniwala sa iyo, ay yung humbleness, na hindi sa sarili mong kakayahan ang lahat ng ito, kundi galing sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Yan. So, tingnan po natin, imbes na palakasin niya yung kanyang popularity, nagpakumbaba siya. Pangalawa, sabi dito, yung sandalyas, hindi siya karapat-dapat kalag. Bakit po? Noong mga panahon ng ating Panginoong Hesus, nagtuturo ang mga rabay ng lahat ng bagay. Pero, at pwede nilang i-require ang mga follower, mga tagasunod nila, para gawin ang mga bagay na sinasabi nila. Subalit, except, yung pagtali ng sintas o pagkalag ng sintas at pag-alis ng sandalyas. Bakit po? Bakit hindi itinuturo ng mga rabay yung ganung sitwasyon? Pero dito kay John, sinabi niya hindi siya karapat-dapat. Bakit po? Kasi doon sa panahon na yon, ang text po natin ngayon ay Luke chapter 3 verse verse 15 to 18. Yan, verse 15 to 18. So makikita po natin dito, nasa na po tayo? Ano yung inaano natin? Yun, sabi niya dito sa verse 16.
But someone is coming soon who is greater than I am. So much greater than that, so much greater that I am not even worthy to be his slave and untie the strap of his sandal. So tignan niyo po. Una, sinabi niya, hindi siya karapat-dapat maging alipin. Pero ano po ang nilagay niya? Ano po ang ibig sabihin niyan? Itinuring niya ang kanyang sarili na mas mababa pa sa alipin. So, ibig sabihin, yung alipin medyo, one level higher pa doon sa kanyang sinasabing pagkatao niya. Tapos, hindi karapat-dapat siyang magkalag o magtali ng sintas ng kanyang sandalya. Bakit po? Kasi nung panahon na yon, ang tawag dyan, yung mawawala na ang tawag doon, yung dignidad ng isang tao. Ibig sabihin yun, masyado nang pinapahiya yung tao. Yan. Meron mga pelikula akong napapanood na yung mga kontrabida ay pinayuyuko yung mga taong kalaban niya sa kanyang paanan at pinahahalik sa paa. So, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nun? Ipinapahiya, yung humiliation na tinatanggap. Yan po yung ibig sabihin nung magkalas, magtali at pero tingnan niyo po meron man din ako mga pelikula na napapanood na yung asawa mismo ay yuyuko, tatanggalin yung sapatos ng lalaki at papalitan ng sinelas. Papalitan ng sapatos, tatanggalin ng medyas at papalitan ng sinelas. So ano po yun? Pagpapakumbaba, humility. Nakita ko po yan sa mga ibang pelikula. Saan yun? Pero hindi po dito. Hindi po dito sa Pilipinas. Meron lang akong kinakitaan yan. Isang pamilya. Nung una ko nga makita, sabi ko, bakit gano'n? Sobra naman yan. Pero hindi po. Naintindihan ko po yung simbolo ng ginagawa ng pag-alis ng sapatos o pag-alis ng sinyelas, gano'n. Yung pala yung pagpapakumbaba at pagpapakasakot. See? Kaya nga sabi niya dito, hindi siya worthy. Hindi siya karapat-dapat. Bakit? Alam niya kung sino siya. Yun niya. It was too humiliating to demand such an action. Yun ang ibig sabihin. Masyadong degrading. English pa rin. Masyadong kahihiyan yung ganong sitwasyon. Pero ano sabi niya doon? Hindi siya karapat-dapat. So, ibig sabihin, mas mababa pa yung tingin niya sa kanyang sarili. Kaya nga, kung titingnan niya, binigyan po niya ng comparison yung kanyang sarili at yung darating si Jesus. At ano po yung comparison? Makikita po natin yan sa verse 17. As doon pa rin, 16 pa rin. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
Yan po sabi ni John, na yung baptism ng dadating na yan ay iba sa baptism na ginagawa ko. Bakit? Iba po. Yung kanya ay baptism of repentance. Pagbabalik loob sa ating Panginoon. Excuse me po. Pagbabalik loob sa Diyos. Yan. Yan po yung baptism na ipinapangaral. Yung pagbabalik loob sa Diyos. Pero ano po yung baptism of the Holy Spirit? Yun po yung pagbuhos ng pangako na sa bagong tipan. Pagbuhos ng pangako ng Diyos ni Jesus sa bagong tipan. Na katulad ng bautismo, ilulubog ng buong pagkatao, buong tao, yung mula sa ulo, mula sa paa hanggang ulo, sa tubig. Ayun po yung baptism of repentance. Pero yung baptism of the Holy Spirit ay ilulubog ka talaga doon sa overflowing goodness of the Holy Spirit sa ating buhay. Kaya nga ito yung mga pagkakataon na nai-experiensya ng mga tao doon sa mga ipinapanalangin at pinapatungan ng ulo. Yung laying of hands. Saan po natin makikita yan? Makita po natin yan sa Acts chapter 6 verse 6. Basahin niyo po yan. Sa Acts chapter 8 verse 17. Sa Acts chapter 9 verse 17. Sa Acts chapter 13 verse 3 to 4. At sa Acts chapter 19 verse 6. Yan. Makikita po natin yung pagkilos ng banal na spirito sa buhay ng isang tao habang siya ay pinapanalangin at pinapatungan ng kamay. So, yan po yung isang sitwasyon na yan. Bakit po? Kasi yan din po yung sinabi ni John. Ano po yung sabi niya? Basahin po natin sa verse 17. He is ready to separate the chaff from the wheat with his winnowing fork. Ano ba yung ibig sabihin nun? Isa-isahin po natin. Yung bautismo na ibibigay ng ating Panginoong Hesus, yung baptism of fire, ay maglilinis sa tao at susunugin ang mga walang kwentang. So, ibig sabihin, yung winnowing fork na yan ay maglilinis, maghihiwalay doon sa magandang butil. Yan. At doon sa pangit. Bakit? Kasi makikita mo na yan pagka nandun pa sa uhay. Bakit ko alam yan? Kasi nung araw, nung sheriff pa nga ako, ay nakikita ko pa yan. Pag tinuturo ng mga magsasaka, itong mga ito, walang laman yung, walang laman. At makikita mo yan, pagka, pangalan to, giniik na. Ibig sabihin, tinanggal na yung dayame do sa, makikita mo yan, na yung mga butil maayos ay malalaglag doon sa sako. Pero yung walang laman, lilipad yun. Yun yung ating modern term of winnowing fork. Pero nung panahon na yun, ay kailangan yung winnowing fork. Bakit?
Kasi ihiwalay na yung mabuting butil kaysa doon sa ipa sa walang laman. Sino po ang gagawa niyan? Yung kapangyarihan ng banal na spirito, kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Naglilinis at nagbabago ng buhay ng tao. Kaya nga, titignan natin, siya rin din yung maghiwalay. Maalala niyo po sa Matthew, yung sabi niya, merong doon na nagtanim yung mga yung mga yung mga tenant ng butil, may naghasik yan, yung may-ari ng lupa naghasik ng mabubuting butil, pero kinagabihan meron din naghasik ng hindi magandang butil. Anong sabi niya? Sabi niya, tanggalin po natin, bunutin po natin. Hindi, ang sabi niya, huwag mo nang bunutin, hayaan mong lumago, at pag lumago niya, pag lumaki na yan, doon mo makikilala ang hindi magandang butil, hindi magandang binhi. So doon po yung separation yan, sa Matthew po yan, sa Book of Matthew, hindi ko lang matandaan ko ng verse. So doon po makikita po natin na ang ating Panginoon, ang Messiah, ang maghihiwalay doon sa tupa at kambing. Yan po yung isang illustration na binigay niya, maghihiwalay sa tupa at kambing. Paano po yun? Yung purification niya po, nililinis niya ang puso. Kaya nga doon sa purification, ano po yung sinasabi? Gaya po ng pangalan to ng na binasa ko kanina na verse na dinala po sa Exodus, na yung panahon ng papalayain ang Israel sa Egypto, ay imbis na palayain sila, ang utos ng Pero ay doon sa kanilang ginagawang mga bricks, bawasan ng ingredient, pero hindi magbabago ang kota. So, ibig sabihin, yung hirap na dadanasin. So, yan po yung dadaanan nating apoy sa ating buhay. Yung trial, pains, and persecution na yan. Doon po makikita yung katatagan ng isang taong lumapit at nagtiwala sa Diyos. Yan po yun. Kung titignan po natin. Kaya nga sabi dito, hindi siya karapat-dapat. Kasi ang trabaho lang niya ay ipahayag ang pagbabalik loob, yung repentance, pagbabalik loob sa ating Panginoon, ating Diyos, at magkaroon ng bunga yung pagsisisi. Pero ang trabaho niya ay hanggang doon lamang. Ang trabaho ng pagbabago ng buhay ay nasa ating Panginoon. So, kung titignan po natin, ginampanan ni Juan ang kanyang tungkulin. Ang tanong, tayo ba? Nagiging forerunner ba tayo? Nagiging tagapagpakilala ba tayo ng ating Panginoon Jesus? Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. At patuloy na salamat dahil patuloy na binubuksan mo ang aming puso. Una, na ipinakita mo sa amin na dapat na sa lahat ng tagumpay na tinatanggap namin, ay patuloy kaming magpakumbaba at ibalik namin sa iyo ang kalwalhatian. At patuloy na
maunawaan namin yung aming tungkulin. Hindi kami mag-overdo. Hindi namin kunin yung trabaho ng banal na Espiritu. Kundi ang gawin lang namin ay yung dapat namin gawin. To go, preach the word, and make disciples. Yan lang po ang pinagagawa sa amin. Hindi rin po pinagagawa sa amin yung mag-build ng simbahan. Dahil si Jesus din ang nagsabi, I will build my church. And the church will not, and the gates of hell will not prevail. So, kaya po, Ama, patuloy na tulungan mo kami, turuan mo kami sa lahat mga bagay na dapat namin gawin. At patuloy na ma-align namin ang aming isipan sa iyong isipan, ang aming puso sa iyong puso, ang aming karakter ay maging katulad ng karakter ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Ama. Salamat sa patuloy na gagawin mo pa sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa umagang ito. Salamat din sa patuloy na gagawin mo sa mga sitwasyon na nangyayari po sa aming kalagitnaan. Yes, Lord. Patuloy na itinataas namin una ang mga may karamdaman sa oras na ito. Totoong ang iyong pangako ay tinutupad mo. Kaya salamat dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan na sa iyong salita ay pwede namin panghawakan. Pwede namin angkinin at pwede namin lakaran dahil yan po ang katotohanan. Salamat din, Ama, sa patuloy na kagalingan na ipinagkaloob mo sa bawat isang may sakit sa oras na ito. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na magpakilala sa kanila na manggagamot, dakilang manggagamot. Ganun din, patuloy din namin tinataas din sa iyo ang lahat ng mga may dalahin sa araw na ito. May dalahin, alam mo kung ang laman ng mga puso ng bawat isa. Makasama ko sa umagang ito. Alam mo ang mga struggles, alam mo ang mga sakit at hirap na dinadanas nila. Alam mo yung mga emotional distress na meron sila. Ama, wala pong imposible sa iyo. Alam mo yung kanilang mga pangangailangan, yung kakulangan nila. Wala pong imposible sa iyo. Kaya mong ayusin, abutin ang lahat ng yan. Dahil nga sabi mo sa iyong salita, ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat. At ikaw ang Diyos na mag-iingat sa amin dahil ikaw ang aming Lord of the Banner. Salamat po. Salamat sa gagawin pa sa buhay ng bawat isa. At ganun din, patuloy din namin itinataas sa iyo aming bansang Pilipinas. Salamat, Ama, dahil meron kang dakilang plan. At ang plan mong yan ay hindi kayang wasakin ng kaaway. Kaya patuloy na ikaw po ang gumawa at kumilos sa buhay, sa isip, sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy na buksan mo ang mata ng kanilang mga puso at isipan, ng aming mga puso at isipan, upang patuloy naming maintindihan ang pag-ibig mo, ang dahilan ng pagpapakasakit ng aming Panginoong Hesus, at ganun din ang plano mo sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat sa plano mo sa bansang Pilipinas, at dalangin ko din namin sa oras na ito ang katawan ng aming Panginoong Hesus, the body of Christ, na patuloy na ikaw po ang gumawa at kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Na patuloy na buksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan na makita namin, maunawaan namin ang ginagawa mo sa bansang Pilipinas sa panahon na ito. At patuloy na pumunta kami doon sa kung saan ka nandun. Hindi kung saan namin nais pumunta, kundi pumunta kami doon sa lugar na kung saan ka nandun, kung saan ka kumikilo, at makiisa kami. Dahil sinabi mo nga,
sa iyong salita. Ikaw at Jesus, ikaw, Ama at Jesus ay isa. Kung paano kayong pinag-isa, ganun mo kami ipinag-isa para sa iyong kalwalhatian. Salamat po, Ama. Salamat sa patuloy na gagawin pa sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin. At ganun din, patuloy din namin itinataas sa iyo ang bansang Israel. Tunay nga, Ama, na inyong pangako sa kanila na hindi mo sila iwanan o pababayaan. Bagkos, patuloy na kakalingahin mo, ipagtatanggol sa lahat ng kanilang kaaway. Dahil nais mong ipakita na ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na nag-aayos ng buhay. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin. Ito pong dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon po. Amen. At amen. So, yan po. Yan po yung ating maikling devotion sa umagang ito. At pasensya na po ako. Pasensya na po at medyo tatapusin ko kaagad dahil meron lang po akong biglang gagawin. So, maraming salamat po sa bawat isa at patuloy na i-share po natin itong ating mga videos na ito at ganun din i-like niyo po yung ating Facebook page at ganun din yung ating YouTube channel ay i-share niyo po sa mga kaibigan yung YouTuber din at i-subscribe niyo na rin po. Meron pong bell dyan na pwede niyo i-click. Ganun din po ang pwedeng gawin, i-share, i-like upang patuloy na ang salita ng Diyos ay lumawak. Hindi man tayo makalabas para abutin sila sa pamagitan po ng ating mga video na ito ay naaabot natin po sila para sa kalwalhatian ng Panginoon. Tayo po yung maraming salamat po. Ito po ang inyong kaibigan, Pastor Greg Tugulayan, na nagsasabing ang Diyos po natin, iniwanan ko po sa inyo ang salita na ang Diyos po natin ay mabuti, mahal niya po tayo at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. So, hanggang bukas pong muli. Bye-bye. Bukas po, si Noriel na ang mga kasama nyo hanggang linggo. So, see you.